Napansin nyo ba mga kadyani na most of the OLA ngayon hindi na nagpapa-reloan at hindi na rin nagpapa-loan. Ibig sabihin, kapag nag-apply ka, mas marami na yung mga nare-reject at hindi na na-approve yung kanilang pag-apply doon sa mga loan dito sa mga online loan apps, okay? Pero bago natin simulan niya, tatalakayin, ay maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po at paki-suportahan ang aking mga videos at ang aking mga social media accounts, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din pong simpleng pag-like, malaking tulong din pong simpleng pag-share, at para updated po sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin dito sa mga unfair debt collections na ginagawa ng mga online lending apps. At hindi po ako nangungonsinti na huwag pong magbayad ng utang. Okay? Ang utang ay utang, ito po responsibilidad at hindi rin po ako abogado. Ako po simpleng mamamayan na katulad nyo rin na nag-report ng mga pagkalabag dito sa mga unfair debt collection practices ng mga OLA. Okay? Pansin ko, itong mga nakaraan talaga, no, hindi lang nakakapag-upload sa isang channel ni Johnny Depp, no. Medyo pasensya na doon nakapag-review at doon nakapag-upload na review, pero sinusubukan ko pa rin mag-review. Unfortunately, ada apply ko po is laging rejected na po ako. Kahit anong OLA, kahit yung bago, kahit yung luma, napapansin ko talaga is reject na yung mga ina-applyan ko. No, hindi na po sana nagre-review pa rin, pero hindi ko lang po magawa ng video. Medyo busy lang po talaga tayo sa pag-upload ng mga videos natin, sa paggawa ng video, okay? Eto napansin ko, no. Kung kayo nararanasan nyo rin 'yan, no, yung mga kahit yung mga beginner, yung mga bago pa lang, no. Napansin ko, eto siguro yung mga dahilan kung bakit hindi na nagpapautang itong mga OLA. Simulan muna natin doon sa mga hindi rehistrado. Yung mga hindi rehistrado, hindi kasama sa list of recorded on lending platform ng mga OLA. Yung mga yan, syempre, alam natin galawan, magkakasabuat o halos iisa lang yung sistema o yung kanilang system database. Syempre, pag nag-apply ka sa isang illegal na OLA, nag-ooperate through online, mapa Play Store, App Store, or website, is babagsak sa mismong database nila yung inyong mga record na kapag kayo nag-apply, tapos may nag-o-offer na ganyan gano'n, di ba? Nakikita nila sa system na may mga utang din kayo doon sa ibang mga illegal na OLA. Ngayon, pag nag-apply naman tayo sa mga rehistrado sa mga OLA na nasa list of recorded on lending platform, eh, yung karamihan dyan is mga submitting entities ng CIC. Ako, katulad ko, hindi na ako na-approve. Even dun sa mga SEC registered na sinusubukan ko. Kasi meron ako mga online loan app na hindi nabayaran. Okay? Na submitting entities. Ibig sabihin, yung mga yon nagpo-forward ng ating record o ng ating data dito sa mga government entities na ito o yung mga government agencies na yan na kailangan nila para magkaroon tayo ng record na kung tayo ba ay good credit history or good credit record. Okay? Kasi para malaman na lang kung ikaw marami ka bang utang, marami ka bang naiwang balanse, marami ka bang nautangan, marami ka bang hindi nabalikan na dapat bayaran, di ba? Mag-data yan. Mag-database po yan, maiipon po yan doon. Kaya kunwari, meron ako 10 OLA na hindi nabayaran. So, mangyayari dyan talaga, most probably at possible na talagang marireject ako lagi sa mga pag-apply. Ganun yung sistema niyan. Pero kung kayo beginner at medyo gagamit din yung pangalan nyo, kunwari yung number nyo nagamit dyan sa mga legit na mga online lending app platform, example, si Home Credit, nagamit yung number ninyo, no? Pansin ko lang din pag nagagamit yung number na hindi pinapalam sa inyo na nung borrower o ng mga hihiram sa Home Credit, pag nalaman nila na yung nagkautang sa kanila, tapos number mo na doon, nakasave sa kanila, tapos ginawa kang contact reference na hindi mo alam, mostly nangyayari na re-reject. May nagkwento lang sa akin yan na ginamit lang daw na yung kanyang number na hindi alam na yun na nag-apply siya sa Home Credit, hindi rin siya makapag-apply kasi nare-reject dahil parang na anuhan na meron daw yatang naggamit ng kanyang contact, yung kanyang number. Kaya ibig sabihin, baka anuhin nila, parang pinag-isipan nila na, ay, teka, kakilala na ito yung taong gumamit, baka mamaya parehas sila. Pwedeng ganon, or maaring dahil baka may issue rin, na maaring may mga in-applyan na dati, tapos medyo matagal na bayaran. Okay naman kung kayo nakapagbayad pa rin naman kahit matagal na,
Tatanggal naman po yan sa record ng ating CIC. Mostly, kunwari, taon na kayo hindi na pagbayad, tapos nabayaran nyo naman na. Example ako, sa Ion Credit, okay? Tsaka sa GCash ko. Bago nila matanggal yan sa CIC, do sa record database nila, 3 years sa pagkakaalam ko, pag nabayaran ninyo. Kunwari ngayon, kung nabayaran ko siya 2023, example 2026, mabubura na yung record ko doon sa submitting entities na yan ng CIC. Kumbaga, makikillar na yan. Parang ganoon yung pagkakaintindi ko ron, mga kadyani. Kaya, most of the time ngayon, pansin ko talaga na kada apply ko, kada subok ko mag-renew o mag-review ng mga OLA, most of the time talaga nare-reject ako. Even sa mga website, kasi, excuse me, karamihan dyan, mga magkakasabot nga, ulitin ko, kasi mostly dyan, mga isa lang yung system. Even yung mga SEC register dyan, na akala nyo iba-iba yung mga lending companies. Nang sinisilip ko yan, mamalalaman mo sa isang database, magkakamag-anak pala. Akala mo, hindi sila magkakapatid o hindi sila mga twins, mga sister companies. Yung pala, ito si ganito, kunwari, example natin yung si Mocha Mocha. Example lang meron pala siyang ibang sister company na hindi natin alam, pwedeng ganon. O kaya naman itong mga na-raid, example ko na lang si Zipeso, tsaka sila Bali Loan. Kunwari ko lang magkaibang lending companies po yan dati nung na-raid. Pero nung na-raid siya nasa isang establishment, tapos nalaman doon sa investigasyon na nagpapile pala sila ng bagong pangalan ng isang lending company na magkakasama na sila ron. Yun. At i-update po ako sa mga ganyang klase ng mga OLA, no? Yung mga nagpapalit ng pangalan na binibigyan ng permit ng SEC na nagpalit sila ng pangalan. Dahil ewan ko kung bakit. Then ito, linawin ko lang na kapag kayo nare-reject o hindi kayo na-approve sa mga OLA na na-applyan niyo, mas okay yun sa akin. Kasi alam niyo bakit? Mas iwas sakit ng ulo. Medyo may problema lang ng konti dahil yung iba dyan, kahit walang pinadala sa iyo, kahit rejected ka, gagawan ka ng utang. Doon tayo maging maingat lalo. No? Kaya kasi minsan dami ko na nakukuhang comment sa Facebook ko po na hindi naman nila in-applyan. Talagang hindi nila tinutuloy yung pag-apply doon sa loan. Bigla na lang daw may maniningil after before 7 days daw. Sabihin ko ng 5 to 6 days, bigla raw may maniningil, di ba? Pero ngayon, sa totoo lang, akala ko nalulugi na sila. Iniisip ko baka nalulugi. Baka pasara na tong mga to na which is good. Pagsara na lang kasi kung kayo mga OLA na abusive, no? Most of them, yung mga mas malala doon sa mga ginagawa at sa mga harassment, yung mga maraming complaint o sa mga paok sa NBI, sa PNP, di ba? Mas maganda magsara na lang. Kasi, imbis na makatulong doon sa mga taong nangangailangan, mas nagiging problema in the future, no? So, sana nakapagbigay ako ng update sa inyo na ngayon kung bakit mas madalas tayo ma-reject o bakit mas madalas na hindi na nagpapa-reloan o nag-approve ng loan itong mga OLA. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account. Facebook, TikTok at aking YouTube. Maraming salamat sa ulitin.